Abala ang lahat sa kani-kanilang buhay. Bumaba si Sungwoo mula sa masikip na bus. Halatang pagod na pagod siya sa biyahe. Araw-araw niyang tinitiis ang ganitong hirap sa pagbiyahe dahil malayo ang bahay niya. Tinutuya naman siya ng kaibigan niyang si Hanho dahil nakatapos si Sungwoo ng mahirap na serbisyong militar bilang Special Forces Reserve Sergeant. Pero mayon, hindi niya na raw kaya ang 2 oras na biyahe. Gumanti si Sungwoo at pinaalala kay Hanho na hindi niya man lang natapos ang serbisyo dahil sa isang babae, si Miyong. Tumahimik si Hanho matapos marinig ang insultong iyon at naglakad sila papunta sa klase. Sa daan medyo nakaramdam ng pagkahiya si Sungwoo dahil sa biglang pananahimik ng kaibigan, kaya tinanong niya kung umiiyak ba si Hanho. Itinuro naman ni Hanho ang langit sa itaas ng library building at sinabi niyang may mensahe siyang nakita sa langit na downloading monsters at nawala iyon matapos umabot sa 100%. Inakala ni Sungwoo na iniisip lang ni Hanho ang ex-girlfriend niya at baka buni-guni lang iyon dahil palagi siyang naglalaro ng video games. Sinabihan niya itong bumalik sa realidad at nagpatuloy na sila sa kani-kanilang klase. Sa gitna ng lecture, nahilo si Sungwoo at hirap manatiling gising. Biglang nag-blackout at nawalan ng ilaw. Isang system message ang lumitaw sa harap ng lahat sa klase. Nakasulat bukod na pumili sila ng class na makakatulong sa nalalapit na apocalypse. Pagkatapos nito ay nagsimula ang 15-second timer at iba't ibang skill cards na may mga bituin ang lumitaw sa harap ng klase. Nagpanik ang ilang estudyante at nakiusap na huwag pumili dahil baka mapanganib. Pero duda si Sungwoo na mas madelikado kung hindi sila pipili bago matapos ang oras. Sinubukan niyang kunin ang 2-star warrior card pero naagaw ito ng matabang batang si Minsu at biglang may espada sa kamay nito. Nataranta si Sungwoo at napili ang random card na may pinakamaraming bituin. Ang card na nakuha niya ay 5-star necromancer class at pumasok ang skill card sa katawan niya. Pagkatapos ng timer, si Sungwoo at si Minsu lang ang nakapili ng card. Manghang-mangha naman si Minsu sa bago niyang espada. Maya-maya ay may estudyanteng dumating na may maliit na halimaw sa likod niya, mukhang goblin, na patuloy na sinasaksak ang balikad niya habang humihingi siya ng tulong. Patuloy siyang humihingi ng saklolo hanggang sa patayin siya ng goblin. Nagkagulo ang lahat at nagtakbuhan palayo, iniiwan si Sungwoo sa unahan dahil akala nila sila na ang isusunod. Nakiusap ang ilan kay Minsu na kumilos dahil siya lang ang may espada, pero duwag si Minsu at hindi makapag-adapt sa sitwasyon. Napagtanto rin ni Sungwoo na hindi siya aasahan at kailangan niyang gumawa ng paraan para makaligtas. Sumunggab ang goblin kay Sungwoo gamit ang maliit nitong daga. Alam niyang mapapahamak siya kung mangyari sa kanya ang nangyari sa naunang estudyante. Sinipa niya ang goblin ng ubod lakas at napaatras ito. Napansin niyang halos 30 pounds lang ang bigat ng goblin at madali niya itong mapapatay. Kumuha siya ng upuan at pinukpok ng malakas ang ulo ng goblin. Natalo ang goblin at nakakuha siya ng 10 gold. Nagulat ang lahat sa nasaksihan nila. Mabilis naka-adapt si Sungwoo at naunawaan niyang parang nagsanib ang mundo sa isang laro. Habang iniisip niya ito, lumibas ang system message na maaari niyang utusan ang mga patay. Pinili niya ang Goblin Skeleton option at muling nabuhay ang goblin bilang kalansay. 2 goblin pa ang tumakbo papasok sa silid-aralan. Inutusan ni Sungwoo ang kanyang undead skeleton na patayin ang 2 goblin. Sumugod ang skeleton at sinaksak ang isa sa balikat. Pero hindi sapat ang lalim ng sugat kaya itinulak siya ng goblin. Pinagtulungan siya ng 2 goblin at unti-unti nilang pinagkakalas ang mga buto niya. Alam ni Sungwoo na kailangan niyang tulungan ang skeleton at madali lang naman patayin ng 2 goblin pero kailangan niya ng maayos na sandata. Hiningi niya ang espada na Minsu pero tumanggi itong duwag. Tinawag siyang pathetically useless ni Sungwoo at sinabing gamitin niya na lang ang espada para magbalat ng patatas. Bumunot si Sungwoo ng isa pang upuan at ibinato iyon sa 2 goblin na umaatake sa skeleton. Napaatras ng kaunti ang mga goblin at sinamantala iyon ng skeleton para patayin silang pareho gamit ang kutsilyo. Nakakuha siya ng 20 gold para sa pagpapanalo. Pagkatapos ng laban, lumibas ang system message na naabot niya na ang maximum na bilang na alagad na kaya niyang kontrolhin. Tinanong siya ng mga kaklase niya kung ano ang ginawa niya pero wala rin siyang idea kung ano ang nangyayari. Naisip ng iba na pareho ring nangyayari ito sa buong campus dahil naririnig nila ang mga sigaw mula sa ibang building. Pero nang buksan ni Sungwoo ang kurtina, nakita niya ang mafula sa buong lungsod.
Nagpa siyang ilang estudyante na kailangan nilang lisanin ang campus para mabuhay. Sa hallway sinalubong sila ng mas marami pang mga goblin na humabol sa kanila, ngunit pinatay lahat ng skeletons ni Sung Woo. Habang abala ang skeleton sa pakikipaglaban, inutusan ni Sung Woo ang iba na tumakbo habang hinahawakan nila ang mga goblin. Napagtanto ni Sung Woo na parang gumagana na ngayon ang mundo tulad ng isang RPG game at lalakas siya kung patuloy siyang papatay ng goblin para mag-level up. Sa gitna ng laban, natalo ang isa niyang skeleton at lumipad ang hulo nito malapit sa kanya. Buti na lang pagod na ang mga goblins at nakayanan pa silang tapusin ng dalawa pang skeleton kaya nakakuha siya ng 20 gold at isang level up. Level 2 na siya at may access na sa status window. Lumibas ang 5 random skill cards at maaari siyang pumili ng isa bilang level up gift. Pinili niya ang card na nagpapataas ng maximum minion count ng isa. Kaya niya na ngayong kontrolin ang hanggang 4 na skeletons. Pero ubos galos ang mana niya dahil marami siyang tinawag. Tumingin siya sa labas ng bintana at mukhang mas malala pa ang sitwasyon sa labas kaysa sa campus. Habang bumababa sila ng hagdan kasama ang skeletons, nagulat si Hanho at nasaksak niya sa ulo ang isa sa mga skeletons. Gumaan ang loob niya kang makita si Sung Woo na buhay. Ipinaliwanag ni Sung Woo na parte ng skill niya ang skeletons. Tinanong niya si Hanho kung anong class ang pinili niya at sagot ni Hanho ay 1-star rogue class. Habang bumababa sila, lumibas ang system message na nakakuha sila ng dagger synergy. Ibig sabihin kung 5 miyembro ng party ay may hawak ng dagger, magkakaroon sila ng 10% fatal blow chance at 10% extra gold. Pagbaba nila, sinalubong sila ng panibagong grupo ng mga goblin at may kasamang goblin chief. Naapektuhan ng mga goblin sa skill na Scent of Death na nagpapahina ng stats nila ng 30%. Automatic itong nag-activate kapag may 4 to 5 skeleton sa party. Sinimulan ng skeletons ang pag-ataka sa goblins ngunit ginamit ng Goblin Chief ang skill na Wild Berserker na nagpalakas sa lahat ng goblin sa ilalim niya. Dahil doon nagpalakas ang mga goblin at napaatras ang skeletons. Alam ni Sumo na dahil yon sa skill ng Goblin Chief kaya inutusan niya ang isa sa kanyang skeleton na putulin ang braso ng Chief na ginagamit nito sa skill. Naputol ng skeleton ng braso ng chief kaya naghina ang mga goblin at mabilis silang tinakos ng skeletons. Naggalit ang goblin chief pero madali rin silang napatay dahil sa synergy ng grupo. Nakakuha si Sung Woo ng isang one-handed crude spear at bracelet ng goblin chief na ginagamit niya para sa berserker skill. Medyo natuwa si Sung Woo at pinuri niya ang skeleton niya na gumawa ng kakaibang tunog gamit ang mga buto nito. Pagdating nila sa entrance, nakita nila ang maraming survivors. Inutuso ni Sung Woo ang skeletons na magtago sa copy room dahil baka matakot ang tao kapag nakita sila. Hindi maganda ang sitwasyon sa entrance. Nakalock sila sa loob ng campus at hindi makalabas. Sinubukan ni Sung Woo lumabas sa main door pero pinigilan siya ng student council member na si Jin Sak, na kilala-kilala bilang bully at manyak. Ipinagyabang ni Jinsok na 2-star shield master siya at nakapatay na siya lang isang goblin. Ipinaliwanag pa niya na dapat magsama-sama ang mga may armas para protektahan ng iba. Dumating naman si Minsu at sinabing may narinig siyang tunog ng goblin malapit sa entrance. Inutusan ni Jinsok ang mga estudyante na pumasok sa cafe para protektahan sila. Sinabihan ni Sung Woo si Hanho na sumama sa kanya malapit sa gate. Nakita nila ang mensahe sa gate na sealed ito ng magical force at kailangan nilang talunin ang boss monster sa loob ng 2 hours at 11 minutes. Kapag hindi nila ito nagawa, lalakas pa ang mga halimaw sa loob ng building. Alam ni Sung Woo ang kailangan niyang gawin pero pinigilan siya ni Jinsok na gustong manatili sila para hintayin ang backup. Sagot ni Sung Woo na posibleng buong bansa ang may ganitong sitwasyon kaya walang saysay maghintay ng saklolo. Pero iginiit ni Jinsok na mas malakas ang Korean military kaysa sa mga halimaw. Napiko na si Sung Woo sa kalokohang sinasabi ni Jinsok at nagsimulang umakyat sa hagdan pero hinarangan siya ng 5 goblin. Tinawag ni Sung Woo ang skeletons niya. Nagulat ang lahat at natakot dahil inakala nilang kalaban ang skeletons pero sinabi ni Sung Woo na parte sila ng class niya at mas malakas siya kaysa sa tangang si Jinsok. Natakot ang mga goblin dahil sa death sand skill ng skeletons na nagpapababa ng stats nila ng 30%. Inutusan ni Sung Woo ang skeletons na simulan ng pagpatay. Sumugod ang skeletons at tinulungan sila ni Sung Woo gamit ang kanyang sibat. Sinubukan tumakas ng 2 goblin pero hinarangan sila ng skeletons. Sinasadya ring lumaban si Sung Woo para ipakita sa lahat na posible talunin ang mga halimaw at maengganyo silang sumama sa boss hunt.
Napatay ng skeleton ng isang goblin habang tumatakas ang isa, ngunit inihagis ni Sung Woo ang sibat niya at tinamaan ang likod ng goblin. Natuwa ang lahat sa laban. Nakakuha si Sung Woo ng roulette ticket matapos pumatay ng 20 monsters at siya ang ika-34 na taong nakamit ito. Tumaas ang kanyang rank sa infinite status at saang tao lang ang eligible para sa ticket. Pinuri niya ang kanyang skeletons at muli itong naglabas ng nakakakilabot na tunog gamit ang mga buto. Pumasok si Sung Woo sa cafe at sinabi sa lahat na walang paparating na backup at mamamatay silang lahat kung hindi nila mahahanap at mapapatay ang boss monster sa loob ng oras. Isang estudyante ang nagsabi na nakita niya ang boss sa rooftop at pinatay nito ang kanyang professor. Alam na ni Sung Woo kung saan pupunta pero walang ni isa ang gustong sumama. Pati si Hanho ay gustong manatili pero pinilit siya ni Sung Woo dahil kailangan niya ang dagger buff. Lumapit ang 23-year-old na si Ji Soo-yoon. Meron siyang 3-star class na Tiger Hunter. Inanyayahan siya ni Sung Woo pati si Jin Sok pero tumanggi ang huli dahil gusto raw niyang protektahan ang mga estudyante. Kahit duwag ito sa totoong laban. Habang paakyat sila sa rooftop, sinalubong sila ng goblins. Sumugod si Sung Woo kasama ang skeletons para sugpuin ang mga nasa unahan habang inatake ni Ji Soo-yoon ang dalawang goblin sa likod gamit ang mabilis niyang espada. Sa itaas, nakita nila ang sugatang Professor Huang. Sinabi nito kay Sung Woo na karamihan ng kanyang estudyante ay namatay nung sumunod sa emergency manual at pumunta sa rooftop kung saan inatake ng boss monster. Huling habili niya kay Sung Woo, "Huwag kang pupunta sa rooftop." Pagkatapos nun ay namatay siya. Bahagyang nanginig si Sung Woo nang makatanggap ng bagong exclusive quest. Mapapayapa mo ang puot ng patay kung matatalo mo ang boss monster bago matapos ang oras. Malaki ang epekto nito sa iyong kapalaran. Nagninginti si Sung Woo at patuloy tumungo sa rooftop kasama ang kanyang mga kasama. Pagdating nila, wasak ang paligid. Pinagnanakawan ng goblin ang mga bangkay ng mga estudyante. Nagalit si Sung Woo at Ji Soo-yoon sa nakita nila. Ginamit ni Sung Woo ang bracelet skill na Berserker at tumaas ang stats ng skeletons. Nagsimula ang malaking labanan. Naging pumped up si Hanho at inihagis ang kanyang dagger. Tinamaan nito ang ulo ng goblin at nakuha niya ang kanyang unang kill. Naging ganado at pakiramdam niya ay parang karakter siya sa JoJo. Tumakbo ang natitirang goblin sa Goblin Captain matapos maapektuhan ng scent of death. Pagkarinyod nila sa malakas na sigaw ng Goblin Captain, tumaas ang moral ng mga goblin at sinugod nila ang party pero hindi pa rin sila makamatch sa skeletons. Samantala, unti-unting binabasag ng Goblin Captain ang skeletons. Kaya ni Sung Woo gumawa ng panibagong skeletons pero nauubos na ang mana niya. Inihagis ni Hanho ang dalawang kutsilyo ngunit tumama lang ito sa balikat ng boss. Nagalit lalo ang Goblin Captain at sumugod kay Hanho. Nasubukang pigilan ng skeletons, ngunit nadurog sila ng boss sa iisang hampas. Isang skeleton lang ang nakalapit at nakapagbigay ng tama. Habang abala ang boss sa huling skeleton, sinamantala ni Jisoo ang pagkakataon at sinugatan ng boss. Maging si Sang Woo ay nag-iba ng taktika. Ginamit niya ang skeletons bilang pain habang inihahagis niya ang sibat na tumama sa pisngi ng boss. Nagalit lalo ang boss at pinulbos ang ilang tang skeletons. Halos wala ng mana si Sang Woo para sa huling summon. Nakakita siya ng espada sa mga guho at alam niyang kailangan na niyang tapusin ang laban. Kinuha niya ang espada at inutusan ng dalawang skeleton na sumugod. Binulbo sila ng boss pero tumalon ng ikatlong skeleton. May hawak itong espada. Pero nablock ng boss ang atake nito. Nalantad ngayon ang plano ni Sang Woo. Kailangan niyang sword synergy. Ngayon, siya, si Ji Soo-yoon at ang isang skeleton ay may espada. Nag-activate ang synergy. 50% mas magaang ang espada, plus 10% attack speed. Sumugod si Sang Woo gamit ang upuan at sumabay ang iba sa pag-atake. Tinamaan pa ni Hanho ang braso ng boss gamit ang dagger. Inutusan ni Sang Woo ang huling skeleton na umatake. Ito ang unang goblin na pinatay niya at ginawang skeleton. Laking gulat ni Sang Woo nang mapugutan ng skeleton ng boss gamit ang espada sa isang hampas. Nakakuha sila ng 255 gold matapos mapatay ang Goblin Captain. Tumaas ang level ni Sang Woo. Level 3 na siya. Inabsorb din ng skeleton ng mana ng Goblin Captain at nag-upgrade ito. Ngayon ay may tattoo na ito sa noo.
Isa na itong level 2 Elite Goblin Skeleton. Ito ay isang level 2 Elite Goblin Skeleton. At meron pa itong Commander Attribute. Naniniwala si Sang-woo na magiging napakakapakipakinabang nito kapag marami na siyang skeleton. Level 2 na si Han-ho at level 3 naman si Ji-soo-yeon. Bawat isa sa kanila ay nakakuha ng random card reward. Pinili ni Sang-woo ang card na nagbibigay ng basic skill na paggawa ng weapons mula sa buto. Gumagastos ng 10 mana ang skill at kaya niyang gumawa ng swords, clubs, spears and bows mula sa bangkay. Dahil natapos niya ang exclusive quest niya para ipaghiganti ang kanyang professor, nakakuha siya ng exclusive reward at bahagyang nagbago ang kapalaran niya. Nadagdagan ng max minion count niya ng 1, kaya na niyang magsamon ng 5. Nakakuha ng hood si Han-ho bilang reward. Nagbibigay ito ng 50% increased stealth. Gagamitin niya sana ito para tumakbo pero mas kampante na siyang luwaban ngayon. Si Ji-soo-yeon naman nakakuha ng Fire Whetstone. Kapag ginamit niya ito sa espada, may chance na magliab ang atake niya. Sinabi ni Sang-woo na maaari nilang itest ito mamaya at kailangan na nilang bumalik sa ibaba. Pagdating nila sa entrance, galit na galit si Jin-sak dahil sinisisi siya ng iba na dapat sumama siya sa Sang-woo. Nagalit si Jin-sak at nagbitiw ng mga walang kwentang pananalita. Sinabing tanga si Sang-woo at malamang patay na ito. Biglang lumabas mula sa likod niya ang mga skeletons at nanlaki ang mata ni Jin-sak sa takot. Naglakad si Sang-woo papunta sa entrance at bumukas iyon pagkatapos niyang hawakan. Sinabi niya kay Jin-sak na napaka-pathetic niya.